Nakakabaliw na gabing hindi ko malilimutan sa buong buhay ko. Hello, ako si Mayumi, 18 taong gulang, taga Batangas. Katatapos ko lang ng high school at puno ng pangarap ang puso ko, handang harapin ang mga bagong yugto ng buhay. Isang gabi, bumisita ako sa bahay ng matalik kong kaibigan na si Carlo sa isang tahimik na barangay sa bayan namin. Madalas akong pumunta sa kanila dahil sa isang dahilan, ang ina ni Carlo, si Aling Lorna, ay kakaiba. Hindi lang siya maganda, kundi may kakaibang alindog at init na hindi mo mapapalampas, lalo na para sa isang babae sa kanyang edad. Si Aling Lorna ay isang fitness instructor, kaya naman kitang-kita ang kanyang payat at maayos na pangangatawan. May mapapang-akit siyang mga baluktot na kurba, at kahit na nasa edad na siya, mapupuna mo ang kanyang ganda at sigla. Nang dumating ako sa bahay nila, sinalubong ako ni Carlo sa pintuan, habang si Aling Lorna naman ay abala sa kusina, naghahanda ng hapunan. Halika, Mayumi, kakain na tayo. May niluto akong espesyal para sayo, ang malambing niyang bati, na may ngiting nagmumula sa puso. Nang mag-isa na kami ni Aling Lorna sa hapagkainan dahil naiwang silid lang si Carlo, napansin ko ang kakaibang tingin niya sa akin. Parang may lihim siyang gustong sabihin habang palapit siya sa akin, nakabalot sa kanyang malambot na robe na bahagyang nagpapakita ng kanyang mga hubog. Ang bait mo pala, Mayumi, bulong niya, na nagtulak sa akin na mahiya at magtaka. Bakit ba ako binibigyan ng ganoong mga papuri? May asawa siya, di ba, naisip ko. Bigla kong naalala na si Mang Jose, ang asawa niya, ay madalas na nasa malayong trabaho, kaya malamang na-miss niya ang presensya ng isang lalaki sa bahay. Habang naglalaro kami ni Carlo sa computer ng hapon, nang maglaon ay nagtagal kami hanggang gabi. Nang maghanda na akong umalis, sumulpot si Aling Lorna na may malambing na tinig, hindi ka na umuuwi sa dilim, manatili ka na dito. May higaan ako para sayo dun sa kwarto nila Carlo. Habang tinutulungan niya akong pumunta sa kwarto, ramdam ko ang init ng kanyang kamay na dahan-dahang humawak sa akin, isang haplos na nagpalambot ng aking puso at nagpasigla ng kakaibang damdamin. Pagpasok namin sa silid, may ngiti siyang ipinakita habang sinasabi, dito ka matutulog, Mayumi. At may sorpresa para sa'yo mamaya, kaya wag kang matulog agad ha. Hindi ko mawari ang ibig sabihin nito, pero pagod na pagod ako kaya dali-dali akong nahiga sa kama. Ang antok ay dumalaw ng parang isang mainit na kumot na yumakap sa akin, at hindi ako nagtagal ay nakatulog na. Sa gitna ng gabi, isang mahina at kakaibang ingay ang nagising sa akin. Unti-unti kong binuksan ang mga mata at nakita kong may anino ng isang babae sa silid, si Aling Lorna. Nakasuot siya ng robe na medyo nakabukas, ang buhok ay maluwag na dumadampi sa kanyang mga balikat, at sa liwanag ng buwan, ang kanyang anyo ay napakaganda. Inabot mo ba ako? Wika niya sa mahina niyang tinig. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko habang nakatitig ako sa kanya, ramdam ko ang puso ko na tumitibok ng mabilis. Bakit ka nandito, Aling Lorna? Tanong ko ng maihalong takot at pagkabigla. Huwag kang maingay, baka magising si Carlo, sagot niya, at nilapitan niya ako ng dahan-dahan, ang mga mata niya ay puno ng init at pangunawa. Ang gabing iyon ay nagbukas ng isang bagong mundo para sa akin. Isang mundo na puno ng lihim, pangungulila, at isang kakaibang ugnayan sa pagitan namin. Ano kaya ang mangyayari sa amin sa mga susunod na sandali? Ang gabing iyon ay nagsimula na parang isang simpleng pagbisita lang sa bahay ni Carlo, pero unti-unti itong naging isang kwento na hindi ko inakalang mararanasan ko. Sa bawat sandali na kasama ko si Aling Lorna, damang-dama ko ang kakaibang tensyon at init na bumabalot sa paligid. Habang nakaupo kami sa maliit nilang sala bago ang hapunan, napansin ko kung paano siya naglalakad na may buong kumpiyansa, ang kanyang mga paa ay nakasuot ng simpleng tsinelas na may mga bulaklak na disenyo. Perpekto sa kanyang personalidad na matamis, ngunit may konting pagiging malandi. Ang kanyang damit ay isang simpleng malambot na blouse na bahagyang sumasayad sa kanyang mga balikat, at ang kanyang mahabang buhok ay nakatali sa likod ng kanyang ulo na may isang pulang ribbon na nagpapatingkad sa kanyang kutis. Kahit na si Carlo ay naroroon, malayo siya sa amin sa kanyang kwarto, kaya kami ni Aling Lorna ang nagkakaroon ng mahahalagang sandali. Habang kumakain kami ng pritong isda at sinigang na baboy na niluto niya, napansin ko na palihim siyang nakatingin sa akin. Minsan, kapag hindi ko tinitingnan, ngumiti siya ng malambing, at may mga pagkakataon na ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng mga lihim. Habang tumatagal ang gabi, naging mas malapit kami sa isa't isa.
Napag-usapan namin ang mga pangarap ko pagkatapos ng high school, ang mga plano ni Aling Lorna sa kanyang fitness training, at ang mga kwento ng kanyang kabataan na puno ng saya at pagsubok. Sa bawat salita niya, lumalalim ang paghanga ko sa kanya, hindi lang dahil sa kanyang ganda, kundi dahil sa kanyang tapang at pagiging matatag bilang isang ina at babae. Pero may isang bagay na palagi kong iniisip, bakit siya nagkakaroon ng ganoong tingin at salita sa akin? Bakit niya ako tinatawag na napakabait, at bakit may mga sandali na tila gusto niyang mas mapalapit pa kami? Hindi ko maintindihan ang sarili ko, baka ba ako ang nagkukulang sa tamang pag-iisip? Habang nag-uusap kami, bigla siyang tumayo, naglakad papuntang kusina, at bumalik na may daladalang mainit na tsokolete. Para sa'yo, Mayumi. Para pampainit sa lamig ng gabi, sabi niya habang iniaabot ang tasa sa akin. Ramdam ko ang init ng kanyang mga kamay na nakadikit sa akin, ang kanyang mga daliri ay mahinhin pero matatag. Hindi ko mapigilan ang mapangiti habang tinatanggap ang inumin. Sa gabing iyon, parang nagbukas ng isang pinto na hindi ko inaasahan, isang pinto na puno ng misteryo, pag-asa, at isang kakaibang pagnanasa na pilit kong pinipigil. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ang gabing ito, pero isang bagay ang sigurado ako, hindi ito magiging ordinaryong gabi. Ang mga sandali bago ang gabi ay puno ng mga lihim na pagtingin at mga bulong na hindi ko matanggap ng buo sa aking isipan. Habang nag-uusap kami ni Aling Lorna sa kanilang sala, nararamdaman ko ang init ng kanyang presensya na parang apoy na dahan-dahang sumisiklab sa loob ng aking dibdib. Hindi ko maiwasang mapatingin sa bawat galaw niya, ang paggalaw ng kanyang mga kamay habang nagsasalita, ang banayad ng ngiti na nagpapakita ng kanyang mga ngipin na perlas, at ang kanyang mga mata na puno ng mga damdaming pilit niyang itinatago. Napansin ko rin ang kanyang mga alahas, isang manipis na kwintas na may pendant na hugis puso na kumikislap sa ilaw ng lampara, at ang mga pulseras sa kanyang pulso na tila may kwento. Ang kanyang mga kuko na pininturahan ng kulay rosas na pastel, na nagdadagdag sa kanyang pambabaeng aura. Ang kanyang damit na simpleng puting blouse at maong na shorts ay nagpapakita ng kanyang mga makinis na braso at mga binti na tila inaanyayahan ng gabi. Habang dahan-dahang umuupo siya sa tabi ko, naramdaman ko ang kanyang init. Alam mo, Mayumi, simula niya ng maihalong lambing at lungkot, madalas akong mag-isa dito. Minsan, hinihintay ko lang ang pag-uwi ni Carlo, pero madalas siya ay gumugugol ng oras sa kanyang mga kaibigan o sa computer. Napatingin ako sa kanya, naisip ko kung gaano ba siya kalungkot sa kabila ng kanyang ngiti. Hindi ko namalayan na dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang kamay at mahina niyang hinawakan ang aking palad. Ang kanyang mga daliri ay malambot ngunit may lakas, na para bang sinasabi na hindi ako nag-iisa. May mga oras na gusto ko lang maramdaman na may kasama ako, bulong niya. Hindi ko alam kung ano ang aking sasabihin, ang puso ko ay tila sumabog sa sobrang kaba at saya. Habang nag-uusap kami, napansin ko ang mga simpleng detalye na nagpapakita ng kanyang pagkatao, ang malumanay niyang tawa, ang pag-aalaga niya sa bahay, at ang pagmamahal niya kay Carlo kahit na madalas itong malayo. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, tila may puwang sa kanyang puso na hindi napupunan. Biglang bumalik siya sa kusina para kumuha ng isang maliit na kahon. Nang buksan niya ito, nakita ko ang isang maliit na singsing na may disenyo ng mga dahon. Ito ang paborito kong alahas, sabi niya habang inilalapit ito sa akin. Parang ikaw, Mayumi, simple pero may kakaibang ganda. Hindi ko mapigilan ang mapangiti at mag-init ang aking mukha. Sa gabing iyon, ramdam ko ang isang kakaibang koneksyon na hindi ko pa naramdaman kailanman. Ngunit sa kabila ng init ng sandaling iyon, may mga tanong pa rin ako sa aking isipan, ano ba talaga ang nangyayari? Saan ito patutungo? Hindi ko alam, pero isang bagay ang tiyak, ang gabing ito ay unti-unting nagiging simula ng isang kwento na hindi ko inaasahan. Hindi ko inakala na ang simpleng pagbisita ko sa bahay ni Carlo ay mauwi sa ganito. Habang papalalim ang gabi, unti-unting naramdaman ko ang kakaibang tensyon sa hangin, isang tensyong hindi basta-basta mawawala. Pagkatapos naming uminom ng mainit na tsokolate, niyakap ako ni Aling Lorna ng mahina. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa akin na para bang pinipigil ang oras para tumigil sa pag-ikot. Napapailing ako sa sarili ko dahil hindi ko alam kung ano ang aking mararamdaman, kaba, kilig, takot, o kaya ay isang halo ng lahat ng ito. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin na maihalong pagnanasa at pangulila, habang ang kanyang mga labi ay bahagyang nakabukas na parang naghihintay ng sagot.
Nang maramdaman kong unti-unting lumalapit ang kanyang mukha sa akin, nagdadalawang isip ako. Ngunit sa kabila ng pag-aalinlangan, hindi ko mapigilang matulala sa kanyang ganda, ang malambot niyang balat, ang mahinang halimuyak ng kanyang pabango na maihalong sampag-ita at vanilya, at ang mga hibla ng kanyang buhok na nahuhulog sa kanyang mukha. Mayumi, bulong niya ng dahan-dahan, alam kong ikaw ay bata pa, pero nandito ako dahil kailangan kong mapawi ang kalungkutan. Hindi ito mali at hindi rin ito kailangang itago. Hindi ko maintindihan kung bakit ganoon ang kanyang mga salita, ngunit ramdam ko ang sincerity sa kanyang tinig. Hindi ko alam kung paano nagsimula, ngunit bigla nang napadpad ang mga kamay namin sa isa't isa. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang dumulas sa aking balat, habang ang kanyang mga mata ay hindi kumukupas sa pagtitig. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kakaibang init na kumakalat sa buong katawan ko. Doon ko naisip na kahit gaano pa ako kabata, may mga pagkakataon sa buhay na kailangang sundin ang puso, kahit na ito ay naglalaman ng mga lihim na hindi madaling ipaliwanag. Sa gabing iyon, ang bawat sandali ay tila isang panaginip na hindi ko gustong matapos. Ngunit habang lumalalim ang gabi, naramdaman ko rin ang bigat ng responsibilidad at mga tanong na hindi ko matanggap ng buong puso. Ano ang magiging epekto ng mga pangyayaring ito sa buhay namin? Paano kung malaman ni Carlo? Habang unti-unting lumalapit ang mga sandali ng gabi, naramdaman ko ang isang kakaibang halo ng takot at pananabik. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ang gabing ito, ngunit isang bagay ang sigurado ako, hindi ito magiging ordinaryong gabi para sa akin, para kay Aling Lorna, at para kay Carlo. At sa kabila ng lahat ng ito, isang tanong ang patuloy na bumabalot sa aking isipan, ano ba talaga ang hinahanap ni Aling Lorna sa akin? Hindi ko malilimutan ang mga sandaling iyon, ang mga pangyayaring parang isang pelikula na unti-unting nagiging realidad sa aking buhay. Pagkatapos ng mahabang pag-uusap at mga titig na naglalaman ng damdamin, unti-unting lumapit si Aling Lorna sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanasa at pangungulila. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang dumulas sa aking mga braso, at ang kanyang hininga ay mainit na humahaplos sa aking mukha. Hindi ko maipaliwanag ang mga emosyon na bumalot sa akin, isang halo ng kaba, saya, takot at pagnanasa. Napansin ko ang kanyang mga labi na bahagyang nakabukas, tila naghahanap ng sagot sa aking mga mata. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin, ngunit hindi ko rin maiwasang maakit sa kanya. Sa gitna ng dilim ng silid, unti-unting naglaho ang mga hadlang ng pagdududa at takot. Ang bawat galaw niya ay puno ng lambing at pag-iingat, na nagpaparamdam sa akin na ako iligtas at mahalaga. Ang kanyang mga halik ay dahan-dahan, puno ng pag-aalaga at pagnanais na hindi ko pa naramdaman dati. Habang lumalalim ang gabi, unti-unti kaming naging isa sa isang pagtatalik na puno ng damdamin at init. Ang bawat sentimiento ay tila isang lihim na aming pinagsaluhan, isang kwento na tanging kami lang ang nakakaalam. Sa bawat haplos at halik, naramdaman ko ang isang kakaibang koneksyon na hindi ko maipaliwanag, isang ugnayan na nag-ugat sa kalungkutan at pangungulila. Ngunit kahit na ang bawat sandali ay puno ng ligaya, hindi ko maiwasang maramdaman ang bigat ng aming ginagawa. Ang isip ko ay puno ng mga tanong, ano ang magiging epekto nito sa aming relasyon? Paano kung malaman ni Carlo? Paano kung masaktan siya? Sa kabila ng lahat, ramdam ko rin ang init ng pag-asa, ang pag-asa na sa kabila ng mga komplikasyon, may mga pagkakataon pa rin para sa pag-unawa at pagmamahal. Ang gabing iyon ay naging isang yugto ng aking buhay na puno ng mga emosyon na hindi ko inaasahan. Habang unti-unting natatapos ang gabi, napagtanto ko na ang mga pangyayaring ito ay magbabago sa aking pananaw sa buhay, sa pag-ibig, at sa mga relasyon. Ngunit sa kabila ng lahat, ang isang bagay ay malinaw, hindi ko makakalimutan ang gabing iyon, at ang mga alaala nito ay patuloy na mananatili sa aking puso. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Paano namin haharapin ang mga pagsubok na darating? Ang mga tanong na ito ay bumabalot sa aking isipan habang unti-unting naglalakad ang araw patungo sa pagsikat. Hindi ko pa rin mawari ang nangyari kagabi, parang isang panaginip na gising ako, ngunit hindi pa rin makatanggap ng buong katotohanan. Pagkatapos ng lahat, nananatili pa rin sa isip ko ang mga tanong na bumabalot sa aking puso. Bakit nangyari ito? Ano ba talaga ang hinahanap ni Aling Lorna sa akin? At higit sa lahat, paano ko haharapin ang mga susunod na araw?
Habang naglalakad ako pauwi sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste sa aming barangay, naiisip ko ang mga posibleng paraan para ayusin ang sitwasyon. Maaari ko bang sabihin ito kay Carlo? O mas mabuting itago na lang at huwag na lang isipin? Ang bawat isa sa mga ito ay may dalang mga panganib at kasindak-sindak na resulta. Hindi ko maiwasang maalala ang mga salita ni Aling Lorna, ang kanyang malambing na tinig na nagsabing, hindi ito mali, at ang paraan ng kanyang paghawak sa aking kamay na nagpaparamdam ng init at kapanatagan. Ngunit sa kabila ng mga ito, ramdam ko rin ang bigat ng responsibilidad, hindi ako dapat mapunta sa ganitong sitwasyon. Naisip ko rin ang tungkol kay Carlo. Siya ay matalik kong kaibigan mula pagkabata, kasama ko sa lahat ng tagumpay at kabiguan. Hindi ko gustong masaktan siya, lalo na't siya ay walang malay sa nangyayari. Kung malalaman niya ito, paano siya magre-react? Masasaktan ba siya? Magkakaroon ba kami ng alitan? Sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili ko kung ano ang tunay na ibig sabihin ng pag-ibig at pagkalinga. Paano mo masasabi kung kailan ito tama at kailan ito nagiging mali? Ang puso ba ang dapat sundin o ang isipan? Habang binubuksan ko ang pinto ng bahay, naramdaman ko ang bigat ng lahat ng mga tanong na bumabalot sa akin. Ngunit may isang bagay na malinaw, hindi ako pwedeng magpatuloy ng ganito nang walang malinaw na sagot. Kailangan kong harapin ang katotohanan, gaano man ito kahirap. Sa pag-upo ko sa tabi ng bintana, naalala ko ang mga ngiti ni Aling Lorna at ang init ng kanyang mga haplos. Hindi ko maitatanggi na may bahagi sa akin na nagugustuhan ang mga nangyari, ngunit alam ko rin na may mga hangganan na kailangang respetuhin. Ngunit paano ko sisimulan ang pag-uusap na ito? Sino ang unang hakbang? At higit sa lahat, ano ang magiging kapalaran ng aming tatlo? Habang nagpupuyat ako sa pag-iisip, isang malamig na hangin ang dumaan sa bintana, tila ba ito ang hudyat ng mga pagsubok na paparating. Ang kwento namin ay nagsisimula pa lamang, at wala pa akong ideya kung saan ako dadalhin ng landas na ito. Ano kaya ang magiging desisyon ko? At paano ko haharapin ang mga darating na hamon? Sa mga susunod na araw, ang mga tanong na ito ang patuloy na hubog sa aking mundo. Hindi ko inaasahan na ang mga pangyayaring iyon ay mauwi sa isang ganito kalalim na pagbabago sa aming buhay. Isang gabi, habang naglalakad ako pauwi mula sa bahay nila Carlo, may naramdaman akong kakaiba, isang tensyon sa hangin na parang may paparating na bagyo. Hindi ko ito maipaliwanag, pero parang mailihim na naghihintay na mabunyag. Kinabukasan, habang nag-aaral kami sa librarya ng aming paaralan sa bayan ng Lipa, napansin kong kakaiba ang kilos ni Carlo. Hindi siya tulad ng dati, palaging masigla at puno ng kwento. Sa halip, tila may mabigat na bumabalot sa kanyang mga mata. Nang lumapit siya sa akin, napansin kong maihawak siyang papel na tila pinagbubuhusan ng damdamin. Mayumi, sabi niya nang may pag-aalinlangan, may gusto akong sabihin sa'yo, pero hindi ko alam kung paano. Napatingin ako sa kanya nang may kaba. Ano kaya ang sasabihin niya? May kinalaman ba ito sa gabing iyon? Habang pinipilit kong maging kalmado, biglang dumating si Aling Lorna sa aming harapan. Tila may dala siyang balita na magbabago ng lahat. Mayumi, Carlo, kailangan nating mag-usap, ang malumanay niyang sabi, ngunit ramdam ko ang bigat sa kanyang tinig. Sa loob ng isang maliit na kwarto sa bahay nila, nagsimula ang isang pag-uusap na hindi ko inakalang mararanasan. Ibinunyag ni Aling Lorna ang isang lihim na matagal na niyang tinatago. Ang kanyang asawa, si Mang Jose, ay nagkasakit at kasalukuyang nasa ospital sa Maynila. Dahil dito, siya ay nag-iisa sa bahay at labis ang kanyang kalungkutan. Napagtanto ko na ang kanyang mga kilos ay hindi lamang dahil sa pangulila, kundi dahil din sa bigat ng sitwasyong kanyang dinaranas. Ngunit sa kabila ng mga paliwanag, hindi ko pa rin maiwasang maramdaman ang hiwaga sa pagitan naming dalawa. Habang nagpapatuloy ang pag-uusap, naramdaman ko ang isang kakaibang tensyon na parang humahalo sa pagitan ng kalungkutan, pangunawa, at isang lihim na hangarin. Hindi ko alam kung paano haharapin ang mga damdaming ito, lalo na't si Carlo ay naroroon at may dalang sariling mga hinaing. Ang gabing iyon ay nagbukas ng pinto sa isang bagong isang yugto na puno ng mga pagsubok, sikreto, at mga tanong na kailangang sagutin. Ngunit higit sa lahat, ito ay isang paanyaya upang harapin ang katotohanan, gaano man ito kahirap. Ano kaya ang magiging kapalaran namin? Paano namin haharapin ang mga lihim na unti-unti nang lumalabas?
Sa mga susunod na araw, ang lahat ay tila nakataya, at ang bawat hakbang ay puno ng panganib at pag-asa. Hindi ko inaasahan na ang gabi ay magdadala ng mga bagong revelasyon na magpapabago sa lahat ng akala naming matatag na relasyon namin. Matapos ang maikling pag-uusap namin ni Aling Lorna at Carlo, isang lihim ang inilantad na parabang bumagsak ang mundo ko. Nalaman namin na si Mang Jose, ang asawa ni Aling Lorna, ay matagal nang naglakbay sa ibang bansa, at hindi lamang para sa trabaho, kundi para rin sa isang lihim na relasyon sa Maynila. Ang balitang ito ay kumalat na parang apoy sa aming maliit na barangay sa Lipa, at sa loob ng bahay nila Carlo, ang tensyon ay ramdam na ramdam. Si Aling Lorna, bagamat nalulugmok, ay nagpakatatag, ngunit ang mga mata niya ay nagkukubli ng kirot at pagkadismaya. Si Carlo naman ay tila nalilito at nasasaktan, hindi lamang dahil sa mga nangyari sa kanyang pamilya, kundi dahil din sa mga pangyayaring naganap sa pagitan namin. Sa gitna ng lahat ng ito, ako ay nalilito at naguguluhan. Hindi ko maintindihan kung saan ako lulugar sa kwento ng kanilang pamilya, at kung paano ko haharapin ang mga damdaming unti-unting bumabalot sa akin. Ang mga salita ni Aling Lorna na, "Ikaw ang naging lakas ko sa mga panahong ito," ay patuloy na bumabalik sa aking isipan, at hindi ko maitatanggi na may bahagi ako sa kanyang buhay na hindi ko inaasahan. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok, nararamdaman ko rin ang isang kakaibang pagkakabuklod sa pagitan namin. Isang ugnayan na hindi madaling mabali kahit na puno ng mga lihim at komplikasyon. Ang mga pangyayari ay nagbukas ng maraming pinto, mga pintong puno ng pag-ibig, pagkakanulo at pag-asa. Habang lumalalim ang gabi, unti-unting naisip ko na ang buhay ay puno ng mga hindi inaasahang pangyayari, at ang pinakamahalaga ay kung paano tayo haharap sa mga ito. Sa kasalukuyan, ang aming tatlo ay nakatayo sa isang sangandaan, isang desisyon ang kailangang gawin at walang pabalik. Ano kaya ang magiging hakbang namin? Paano namin haharapin ang mga sugat na iniwan ng nakaraan? At higit sa lahat, paano kami muling magtatagpo sa gitna ng unos na ito? Ang mga tanong na ito ay patuloy na humahamon sa amin, at ang bawat sagot ay tila naglalaman ng isang bagong misteryo na kailangang tuklasin sa mga susunod na kabanata ng aming kwento. Ang mga pangyayaring ito ay tila isang bagyong dumaan sa buhay namin, malakas, hindi inaasahan, at nag-iwan ng malalim na sugat. Sa kabila ng lahat, ang init ng emosyon ay lalo pang tumindi, parang apoy na hindi mapipigil na sumiklab sa isang malamig na gabi. Si Aling Lorna, na dati inaakala kong matatag at kontrolado, ay nagpakita ng kanyang tunay na pagkatao, isang babae na puno ng pagnanasa, pangulila, at lihim na pag-asa na sana ay may makapiling siya sa mga panahong ito. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng mga kwento ng lungkot at saya, ng mga tagumpay at pagkabigo. Ako naman, si Mayumi, ay nalulunod sa isang dagat ng emosyon, pagkahulog, kalituhan, at isang matinding pagnanasa na hindi ko maipaliwanag. Sa bawat haplos ni Aling Lorna, nararamdaman ko ang apoy na pumapaso sa aking balat, ngunit sa kabilang dako, ang isip ko ay nag-aalangan, puno ng takot at pangamba. Si Carlo, na dati kong kaibigan at kasama sa lahat ng bagay, ay tila isang estranghero na ngayon may sariling mga lihim at sugat. Ang kanyang mga mata ay nagkukubli ng mga tanong at pagkabahala, at ang aming relasyon ay unti-unting nababalot ng alikabok ng hindi pagkakaunawaan. Ang aming tatlo ay parang mga karakter sa isang dula na puno ng intriga, pag-ibig at pagtataksil. Ang bawat eksena ay puno ng matitinding emosyon, at ang bawat salita ay may dalang bigat na hindi madaling bitawan. Sa kabila ng lahat, ang aming kwento ay patuloy na sumusulat ng mga pahinang puno ng mga lihim, pangarap at mga pagsubok na kailangang lampasan. Ang mga gabing puno ng init at lambing ay nagiging sandali ng pagdududa at pag-iisip. Nararamdaman ko na ang bawat hakbang namin ay naglalapit sa amin sa isang desisyon na magbabago ng lahat. Sa bawat paghinga, sa bawat titig, ay may nakatagong kahulugan na kailangang tuklasin. Ano kaya ang magiging wakas ng aming kwento? Magkakaroon ba kami ng pagkakataon na muling buuin ang mga sirang bahagi ng aming mga puso? O ang aming mga landas ay tuluyang maghihiwalay? Ang sagot ay nasa hinaharap, isang hinaharap na puno ng misteryo at pag-asa, na naghihintay na aming tuklasin. Habang papalapit ang umaga, nararamdaman ko ang bigat ng mga pangyayaring bumalot sa aming tatlo, isang kwentong puno ng pag-ibig, pagkakanulo, at mga lihim na hindi madaling ilahad. Ang bawat sandali ay tila isang eksena sa pelikula na hindi ko inakala na ako ang bida.
Si Aling Lorna, sa kabila ng kanyang mga kahinaan at lihim, ay isang babae na may tapang na harapin ang mundo. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng mga pangarap na tila unti-unting naglalaho, ngunit sa kabila nito, may apoy na patuloy na naglalagablab sa kanyang puso. Si Carlo, na dati kong matalik na kaibigan, ay ngayon isang estranghero na may mga sugat at tanong na hindi ko maintindihan. Ang aming pagkakaibigan ay parang isang lambat na unti-unting napunit, at ang bawat hibla ay naglalaman ng mga alaala na mahirap kalimutan. At ako, si Mayumi, ay nahaharap sa isang krus na puno ng mga pagsubok. Ang mga pangyayaring ito ay nagturo sa akin ng mga aral tungkol sa pag-ibig, katapatan, at ang kahalagahan ng pagkilala sa sarili. Ngunit sa kabila ng lahat, ang puso ko ay naglalaman ng mga tanong na hindi pa nasasagot. Sa huling mga sandali bago magbukang liwayway, narinig ko ang malumanay na boses ni Aling Lorna sa aking tainga, Mayumi, ang buhay ay puno ng mga lihim at pagsubok. Ngunit ang tunay na lakas ay nasa pagtanggap at pagharap sa mga ito. Hindi ko alam kung ano ang magiging bukas, ngunit isang bagay ang sigurado ako, ang kwentong ito ay hindi pa tapos. May mga lihim pa ring nakatago, mga damdaming kailangang tuklasin, at mga desisyong kailangang gawin. At habang pinagmamasdan ko ang unang sikat ng araw, naramdaman ko ang isang kakaibang pag-asa, isang paanyaya na patuloy na harapin ang mga hamon, kahit na puno ito ng mga hindi inaasahang pangyayari. Ano kaya ang susunod na kabanata ng aming kwento? Sino ang tunay na magwawagi sa laban ng puso at katotohanan? Ang sagot ay naghihintay na matuklasan, at ako ay handang harapin ito, isang hakbang sa isang pagkakataon. Sa pagtatapos ng gabing ito, isang lihim ang patuloy na bumabalot, isang misteryo na kailangang lutasin. At sa puso ko, alam kong ang kwento ay hindi pa nagtatapos.